of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Calvinists and Seventh-day Adventists. Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay hindi inutos sa simbahan. Again mga kapatid, napaka-plain and simple ng topic natin. Patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay hindi inutos sa simbahan. So affirmative natin si Pastor Lloyd, ang Reformed Calvinist mga kapatid, at negative naman si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church. So sa ating setup ng debate, standard to, yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa ating platform, so summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung categorical question natin. Dapat sagutin ng categorical muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. So, rule number 3, kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo, meron kayong 10 seconds explanation. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya during first course examination na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan, at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, disiplina sa ating dalawang warning, 1 minute. Rule number 7, isang objection at isang clarification, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga ganitong sensitive na paksa at yung mga personal na buhay. Rule number 7, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapangasiwa ng debate na ito ay hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira lang ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate.
So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ako po ay isang Catholic. Naging moderator ako for how many years mga kapatid dito sa online. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate natin. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon kapatid. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sang-ayon ako. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience and konting preview o history ng topic na ito. Paano ito naikasa syempre. At syempre kung paano din tinanggap ng ating negative. So unahin natin, Pastor, pakilala ka muna. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio. Isang reform Calvinist dito sa Capiz. So I think nagsimula po ito sa comment section dahil po ata yon sa debate namin ni Dean Mark. So isang karangalan na makadebate yung mga debatidor ng SDA at siyempre para isang karangalan din po sa atin na mapahayag yung katotohanan. So, yung paksa na napili po namin ay pagdidebatehan namin kung ang Sabat ba ay dapat manatili o inutos sa iglesia. At siyempre po, tumugon po doon si Sir Robin sa ating paghahamon sa kanya. So, doon po nagsimula ang lahat. At nawa ay mapurihan ang ating Panginoon sa paksang ito at mahayag ang katotohanan na totoong turo ng Biblia. So ito po ay hindi hamon ng pagmamayabang, kundi panawagan na magpangibabaw yung katotohanan. Yun lamang po mga kapatid. Siyempre yung ating negative, pakilala ka kapatid. Good evening sa lahat mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood dyan. Ako po ay negative. Gigibayin po natin yung mga maling turo na dala ng ating katunggali. At higit sa lahat mga kapatid, tayo po ay mag-aaral at aalamin po natin ang tamang araw ng pagsamba, Sabado o Linggo. Yan ang pagdidebatihan ngayon. Ano po ang araw ng pagsamba na iniuutos ng Diyos na gawin ng kanyang iglesia, ang simbahan, Sabado o Linggo? Sino ang tunay na iglesia? Sino ang tunay na sumasamba sa Diyos? Yun po ang ngayon, mga mahahagip na mga aralin. Maraming salamat po. God bless sa lahat. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong content mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Or mga kapatid, kung gusto nyo mas madami pang makapanood, you can tag your friends mga kapatid. Simply mga kapatid, just comment at highlights or at followers dahil mga kapatid, automatic na magtatag yung inyong mga friends dyan sa inyong Facebook. So please comment ng mga ganong kataga mga kapatid. So umpisa na natin ang ating debate at again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay hindi inutos sa simbahan. Pastor Lloyd ng Reform Calvinist, your time start now, Pastor. Okay, so may presentation ako bro, nakikita mo. Okay. So yung paksa po natin ngayon ay yung Sabat ba ay inutos sa mga Kristiyano, lalo na po dito sa New Testament. So ito po ay isang hamon sa mga SDA sa mali nilang paniniwala at pangunawa. At dito po ay may una po tayong presentasyon na dapat nilang tutulan at dapat po si Sir Robin ay makinig para matibag niya po yung ating itatayo. So yung tema po natin dito ay patungkol po sa Sabat na kung saan ay hindi po ito inutos sa simbahan, kundi ito po ay ibinigay sa mga Israelita. Ang unang punto at posting itatayo ko ay una po ay Sabat
was not command before Moses. Ang talatang gagamitin natin ay sa Genesis chapter 2 verse, ang talata ay 2 at 3, ang sabi, nang matapos ng Diyos ang ikapitong araw, ang kanyang gawa, siya ay nagpahinga. Yung katotohanan dito mga kapatid, walang utos na inutos dito ang Diyos sa panahon ni Adan. Ni sa panahon ni Noe o ni Abraham tungkol sa Sabat. Si Yahweh ay nagpahinga. Hindi niya inutos na kung saan ay magpahinga rin po ang tao. Kaya ang hamon ko sa mga SDA at sa kay Serobin, kung ang Sabat na to ay creation command, kagaya po ng sinasabi ng mga SDA, ngayon nasaan ang mga talata, ang mga bersikulo na inutusan si Adan o si Abraham na magpahinga tuwing ikapitong araw? Ang sagot ayon sa Biblia ay wala. Ang Sabat mga kapatid ay hindi po ito universal law. Ito po ay pinahayag at ibinigay sa nasyon ng Israel na mababasa sa Nehemiah Kapitulo 9:14 na ang sabi po ay ipahayag mo sa kanila ang iyong banal na Sabat. Ito po ay may katotohanan na ipinahayag lang sa panahon ni Moses, hindi sa Eden. Pangalawang punto, the Sabbath is a covenant sign with Israel. Ayon po sa Exodus chapter 31, ang talata ay 16-17, kanino ito inutos? Iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabat. Serobin, Israelita ka ba? Ang sabi ng talata, iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabat. Kailan pa naging anak ni Israel ang mga hintil na kagaya natin? At ang sabi po diyan, tandaan sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel. Kailan pa naging Sabat or naging anak ng Israel ang SDA? Mga kapatid, ang Sabat po ay national sign na ito po ay patungkol po sa mga Israelita at hindi sa church ordinance. Ang simbahan ni Kristo ay may dalawa lamang ordinansa, di na po dapat nating dagdagan, na kung saan na dapat sundin at alalahanin, yan po yung baptism, commanded by Christ, Lord's Supper, institute by Christ, at not the Sabbath. Hindi nga po ito inutos. Kaya ang paghahamon ko sa mga SDA, kung ang Sabbath ay sign between God and Israel, din sino ang SDA? Israelita o mga hintil? Kung hintil sila, wala silang karapatan dito. Ang pangatlong punto ko po, Sabbath was never given to the Gentile believer. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, mababasa po natin, alalahanin mo na ikaw ay alipin sa Ehipto. Ang katotohanan na makikita po natin dito, ang dahilan ng Sabat ay pag-alala ng pagkaalipin sa Ehipto, at ang hintil ay hindi tayo pinalaya doon. Kaya hindi ito para sa atin. Yan po ay nag-ugat lamang na inutos sa Exodus chapter 16, kaya ang hamon ko sa mga SDA, kung ang Sabat ay pag-alala ng pagkaalipin sa Ehipto noong pinalaya sila ng Diyos, bakit pilit nyo na inaangkin ang tipan na hindi nyo naman pinagdaanan? Pangapat, Sabat was a shadow and Christ is the substance. Sa Colossus 2 na ang talata ay 16-17, ang sabi, huwag kayong hatulang minuman tungkol sa mga Sabat, na anino lamang kung ang katawan ay kay Kristo. Ang katotohanan mga kapatid,
Ang Sabat ay anino lang at ang kaligtasan ay ibinigay ni Kristo. Siya ang totoo nating kapahingahan. The reality of Sabat is Christ at hindi po yan araw lang ng Sabado. At kailanman ang simbahan ay hindi inutusan na sumamba sa araw na Sabado. Yan po ay sa second presentation ko. Kaya ang hamon ko mga kapatid, bakit mo pinipilit o pipiliin ang anino kung narito na ang totoong katawan ni Kristo na siya ang kapahingahan? Kapag pinipilit pa natin na ipautos o sundin ng simbahan ang Sabat, ay para mo na rin sinabi na hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Mga kapatid, nakita natin na ang Sabat ay hindi utos sa panahon ni Adan. Ito ay ibinigay lamang sa mga Israelita bilang tanda ng tipan. Hindi sa mga hintil at sa bagong tipan or sa New Testament ay malinaw din po na wala tayong talatang mababasa dahil yung mababasa po natin sa New Testament ay natupad na ni Kristo at kay Kristo bilang ating tunay na kapahingahan. Kaya ang tanong mga kapatid, kung totoong Sabbath keeper ngayon ay hindi na sa araw kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, kung ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay nakapahinga na sa iyong mga gawa sapagkat natapos niya na ang lahat sa cross. Kaya ang tanong, hahanap ka pa ba ng araw kung nasa iyo na mismo ang kapahingahan ni Kristo? Na kahit anumang araw ay pwede mong maging kapahingahan dahil natanggap mo na ang totoong kapahingahan na ibinigay ni Kristo. So yun po mga kapatid, yun po yung dapat tutulan ng ating katunggali. Ano, Pastor, tapos ka na? Oh, may conclusion na tayo kapatid. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Ruben, your time start. Okay. Ginamit mo ang Genesis 2 verse 2 at saka 3. Sabi doon, ang Diyos ay nangiling sa araw ng Sabat, nagpahinga, binanal. Nung nangingilin ang Diyos sa araw ng Sabat, si Eva at Adan, anong ginagawa nila? Hindi ba sila nangingilin kasama ng Diyos? Yes or no? Hindi po, dahil wala po tayong utos na inutusan si Adan at Eva na magpahinga sa ikapitong araw. Kung mayroon man, ilatag po mamaya. Objection. Tanong. Objection man. Ang tanong ko pa, categorical po ang tanong ko. Noong nangingilin ang Diyos kasama si Kristo, si Eva at Adan ba ay nangingilin din o hindi? Yes or no? Sumagot ako, moderator, hindi. Sabi ko, Hindi daw. balikan So, Pastor niyo Lloyd. yung video. Proceed ka, Pastor Lloyd. Kung mapapaliwanag ka pa ha. 20 Oh, seconds. hindi po, dahil po wala pong utos na inutosan si Adan at si Eva na magpahinga sa ikapitong araw. Kung mayroon kang mababasa, ilatag mo. Tanong. Next question. Okay. Sabi mo hindi nangilin si Eva at Adan, tapos ang Diyos at si Kristo nangingilin. Ano ang patunay mo na hindi nangilin si Eva at Adan? Pakilatag. Dahil walang talata na mababasa. May prinsipyo po tayo sa Biblia, if the Bible is silent, hindi nyo po maaaring dagdagan at hindi mo rin po maaaring bawasan at hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng sarili mong istorya. Pag wala po tayong patunay na sila po ay inutusan. Mayroon po ba diyang inutusan? Ilatag nyo mamaya. Tanong. Ngayon sabi mo, pag wala sa Bible,
ay dapat hindi gagamitin. Saan sa Biblia yung sinasabi mo na hindi sila nangilin? Saan? Mababasa po mismo sa Genesis chapter 2 na wala po tayo diyang utos na makikita na inutusan si Adan at si Eva. Kung mayroon man, sabi ko ilatag mo na lang mamaya. Tanong. Ang tinatanong ko yung sinasabi mo na si Eva at Adan ay hindi inutusan, hindi nangilin. Saan sa Biblia na hindi sila nangilin? Wala ngang talatang mababasa. Sumagot ako, nagbibig po kayo ng inyong sagot. Sumagot po ako, kailangan yung tanggapin at magpatuloy na magtanong ng bago. Dahil ang sagot ko, wala kang talatang mababasa, kaya hindi mo mapapatunayan na si Adan ay inutusan na magpahinga sa ikapitong araw. Anong po? Ibig mong sabihin, nangilin ang Diyos at si Kristo, pero si Eva at Adan hindi nangilin dahil hindi inutusan. Ganun po ba? Yes or no? Yes po, correct po kayo at tama ang inyong pagkakaunawa dahil po sa Genesis chapter 2, doon po ay malinaw sa presentasyon ko na hindi pa po ito inutos sa tao. Tanong po. Okay. Sabi sa Exodo 20, 8 to 11, alalahanin niyo ang araw ng Sabat. Ipinapaalala. Tapos sa kasunod ng mga talata, ipangilin ninyo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, nangilin ang tao at ipinapaalala at iniutos. Yes or no? Objection, moderator. Wala akong nilatag na Exodus 20. Kaya baguhin niya ang tanong niya. Automatic next question yan pag hindi pa daw niya nilatag. Okay, dito tayo sa ginamit mong talata sa Colosas 2:14 hanggang 16. Tanong, may Sabat ba dyan o wala? Yung nabanggit po dito ay anino. Ang Sabat po ay anino lamang. At yan po ay tumutukoy kay Kristo. Mayroon po, mayroon. Ano sa Greek yung anino na binabanggit dyan? Prototype. Pag sinabi bang anino, may inaaninuhan, yes or no? Yes po. So ibig sabihin nito, pag siya po ay anino, yan po ay naglalarawan na kung saan ay maging kaganapan kay Kristo. Hindi po tayo pwedeng bumalik sa anino kung nandyan na po mismo yung tunay na kapahingahan. Tanong po. Ang sabi dyan, anino ng mga bagay na magsisidating. Ibig sabihin, may magsisidating na bagay. Yung magsisidating na bagay, anino yung Sabat na nariyan sa Colosas. Tama po ba? Tama po, pero ang tanong po, ilatag nyo mamaya, sino ang dumating? Dumating na ba si Kristo? Wala pa. Kaya ang sagot ko po dyan, yan po ang Sabat po dyan, ay tumutukoy po yan na maging kaganapan kay Kristo na siya ang ating kapahingahan na magbibigay ng kaligtasan. Tanong po. Okay. Ang paksa natin, patutunayan mo ng Sabat hindi inuutos sa church, sa Iglesia ni Cristo, sa Church of Christ. Tanong, ano ang inuutos na araw ng pagsamba sa church? Hindi ko pa po na-presenta. Mamaya, ipe-present ko sa second presentation. Kaya, next question po. Okay. Saan mababasa na hindi inuutos ang pangingilin ng Sabat sa mga Kristiyano? Hindi rin po kasama sa ating presentasyon. Wala din po tayong mababasa na talata.
na binanggit sa New Testament na inutos po ito sa mga Kristiyano? Wala daw ang bababa. Ano? Next question. So yung pinatutunayan mo na Time. hindi 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Emmy Alfonso, si Pastor Jeff T. Orieta, shoutout din kay Joel Isme Baltazar. Go bro Ruben, ipagtanggol ang Sabat. Sabi ni Recky Bell Mas Dilanon, go SDA, God bless you. Charleston Medina, Pastor Lloyd, okay yan, ipagpatuloy mo ang debate mo tungkol dyan ng matutunan mo ang Biblia. Sisiguradahin ko sa iyo na marami kang matutunan. Agila MJ, nako, pabugbog na naman ito si okay, shoutout din kay Fernando Kawog, kumbati bro Ruben. Sabi naman ni Remy Derecho, bakit tumatayong SDA itong si Ruben? Hindi naman ito tunay na SDA. Kunyango ito, minsan stand nito RCC, tas kalaban SDA. Ngayon stand niya LGT na naman. Kinalaban ang SDA, nako offshoot ito. Shoutout din kay Denmar Santiago, LGT yan bro. Shoutout din kay Roberto John Reyes, bakit hindi mo binasa ang Exodus 28:11 na ang Sabat ay aalaala ng paglalang? Shoutout din kay Johnny Kapangpangan, good evening po sa lahat. Sabi niya, Roberto John Reyes, ang Sabat ay ginawa para sa sangkatauhan. Marcos 2:27. Marilyn, good evening po brother Rush, best moderator ever. And thank you. Joel Manlalad, galit ang tunay na Sabat keeper kay Kristo kasi hindi lang niya sinira ang Sabat, kundi nakikimpantay pa siya sa Diyos. Romero Ango, dapat si Fernando Camacho ang humarap sa peke na pastor na yan. Walang silbi ni Camacho pastor na peke. At tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa presentation ng ating negative. Brother Ruben ng SDA, your time start now. Okay, thank you. Pahapiyawan ko muna yung mga asong gubat ng SDA nagtatahulan. Sino kaya ang tunay ng SDA? Itong mga nagko-comment, hindi man nila may pagtanggol ang SDA. Mga yung mga asong gubat sa loob ng SDA. Okay, tuloy natin. Kanina tinatanong natin ang ating negative. Kung ang Diyos ay nangilin, yun bang kanyang nilalang ay hindi ba nangilin? Ay hindi daw dahil walang utos. Saan kayo nakita ng ganyang pangangatwiran mga kapatid? Nangingilin si Kristo, nangingilin ang Ama at ang Holy Spirit, ang Kadyusan. Tapos yung kanyang nilalang, wala lang, nagtatambay lang kung saan-saan kasi walang utos. Tamang aral po ba yan mga kapatid? Di ba kultong aral yan? Wala daw utos. Ang rason talaga dyan, ayaw nila sa Sabat. Kung ikaw ba ay amo o boss, mangingilin ka, magbabanal ka, o tahimik, tapos yung mga tauhan mo andyan maggugulo o kung ano-anong gagawin, hindi magbibihis ng maayos, matutuwa ka ba noon? Di ba hindi? Gumagawa lang na itong mga itong mga kulto na mga sikta na ayaw sa Sabat. Basahin po natin ang Exodus 20 verse 8 to 11. Ito po ay karugtong doon sa Genesis. Isa po ang sumulat nito si Moises. Ano sabi? 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka ng iyong at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa ikaw, niyang iyong mga anak na lalaki o babae, niyang iyong alipin na lalaki at babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang dam. 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sabi dito sa Exodus 20 verse 8 to 11, alalahanin mo, ibig sabihin, alalahanin mo yung nangyaring Sabat worship sa Eden. Binabanggit sa 11 yung kung paanong pinagpala ng Panginoong Diyos ang araw ng Sabat. Tanong, utos ba sa Kristiyano ang
pangingilin. Yes, utos ito. Mandatory ito. Tingnan natin. Revelation 14. Revelation 14 verse 6 at saka 7. Yan itong sinasabi. Sa 7 tayo. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Saan po kinot ito? Dito po sa Exodus 20 verse 11. Tandaan po natin, sabi dito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Lalo pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Anong sabi dito sa Revelation 14:7? Pareho ito. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sabi sa Revelation 14 verse 7, matakot kayo sa Diyos. Ang tanong, kung ikaw ay mangingilin ng araw ng linggo, at yun ang gagawin mong araw ng pagsamba sa iyong church, may takot ka ba sa Diyos? Di ba wala? Pag sinabing matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, sa anong araw mo siya sasambahin? Sabado o linggo? Halimbawa, ipinatawag ka ng presidente, mag-uusap kayo sa araw ng Sabado, tapos pupunta ka ng linggo, matutuwa ba sa iyo ang presidente? Hindi, di ba? Ganon din ang Panginoong Diyos. Nagtakda siya ng araw ng pagsamba. Kaya pagdating dito sa mga Kristiyano, tingnan natin kung tunay na Kristiyano ang ating katunggali. Colosas 2:16. Sumulat si Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas, isang kongregasyong hintil. Huwag husgahan kayo ng sinuman sa pagkain o sa inumin o tungkol sa isang banal na araw o sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat na mga anino ng mga bagay na darating. Anong sabi ni Pablo? Kung may darating sa inyo at huhusgahan kayo, huwag kayong papayag. Anong binabanggit? Mga banal na araw, araw ng pagsamba, o mga Sabat, huwag kayong papayag. Pag sinabi nilang, hindi, si Kristo na ang kapahingahan, linggo na ang pangilin, wala na yung Sabat, hinuhusgahan kayo, kaya huwag kayong papayag. Anong sabi? Sapagkat ito yung mga anino ng mga bagay na darating. Tandaan po natin ha, anino ng mga bagay na darating. Pag sinabing anino, may inaaninuhan, kapatid. Halimbawa ikaw, andun ka sa tapat ng araw, tapos yung doon sa side mo, naroon yung anino. Ibig sabihin, nariyan present, anong sabi? Anino ng mga bagay na darating. Anong binabanggit? Mga Sabat, mga pagsambang banal, ito. Narito ito sa Isaiah 66:23. Ito yung umaanino sa Colosas. Anong sabi? At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sino itong mga tao na sasamba sa harap ng Panginoon sa araw ng Sabat? Tingnan natin sa Revelation. Revelation 7 verse 9. Anong sabi? Pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Wala bang hintil dito?
Ano pa? Tuloy natin. Na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan na mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. 10. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagsamba sa langit, Sabado, hindi Linggo. Kaya kabulaanan yung sinasabing si Kristo na yung kapahingahan. Ginawang si Kristo ay ginawang isang maliit na bagay lamang. Ang totoo niyan, si Kristo yung nagbibigay ng kapahingahan. Hindi siya yung kapahingahan. Anong sabi sa Marcos 2:28? Ang anak ng tao ay Panginoon din naman na dapat sambahin sa araw ng Sabat. Bakit sinabi ni Kristo na Panginoon din naman siya? Dahil ang Diyos Ama ay Panginoon ng Sabat. Ang anak ng Diyos o anak ng tao, Panginoon din ng Sabat. Ganun yan. Ano sabi ni Kristo sa 2:27 ng Marcos? Ang Sabat ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Sino yung tao? Nung itinatag yung Sabat, si Adam. Ibig sabihin, kung nangilin ang kadyosan sa araw ng Sabat, natural mangingilin din ang nilalang. Kaya hindi matuwid itong sinasabi ng ating katunggali. Wala daw utos. Wala daw utos dahil walang utos, hindi mangingilin yung nilalang. Ang totoo niyan, ayaw lang talaga niya. May utos na nga nababasa, ayaw niya eh. Kasi hindi daw para sa hintil. Yung mga hintil sa gawa, nangingilin ng Sabat. Tingnan natin, gawa 16, verse 13. At ng araw ng Sabat, ay nagsilabas kami sa labas ng okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang negative presentation ng ating negative, Brother Ruben. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Lloyd, your time start now. 7 minutes. Okay, ayon sa Genesis chapter 2, isa-isahin natin yung mga nilatag mong talata. Saan doon ang utos na inutosan si Adan at si Eva na magpahinga sa ikapitong araw? Sagot. Walang utos na magpahinga ka dahil nangingilin na. Kung nangingilin na ang Diyos Ama, bakit mag-uutos pa siya? Next question. Si Adan at si Eva ba Kristiyano? Hindi. Sagot, Kristiyano. Dahil si Kristo naroon. Yun ang lumalang sa kanila. Ibig sabihin, kapag sumasampalataya ka sa manlalalang mo na si Kristo, natural Kristiyano ka. Kayo ang hindi dahil ayaw nyo kay Kristo. Next. Saan makikita si Adan at si Eva sumampalataya kay Kristo? Anong talata? Sagot, Genesis 3, verse 9 to 11. Tinatanong sila ng Panginoon, saan kayo, anong ginagawa nyo, ba't kayo nagtatago? Sa kanilang pag-uusap, nakinig sila. Natural. So, sasampalataya sila sa sinabi ni Kristo. Next. Yan ba ay pananampalataya o propesiya? Pananampalataya, ibig sabihin, kapag makikinig ka sa iyong manlalalang at sasampalatayanan mo ang kanyang sinabi, natural. Kristiyano ka. Kayo ang hindi. Next. Sa Exodus 20, binanggit mo, patungkol po ito sa recipient, patungkol po ito sa tumanggap. Kanino inutos ang Exodus 20? Sa Kristiyano o sa Israelita? Sagot, sa mga Kristiyanong Israelita. Ang mga Israelita ay mga Kristiyano. Ngayon, tuloy natin. Pagdating naman sa mga Kristiyanong hintil, inianib sila sa mga Israelitang Kristiyano. Kaya pareho lang yan. Next. Saan mababasa na ang Israelita ay Kristiyano? Anong talata?
Mr. Moderator, naglalag. Yan. Dito bro, hindi naman, baka sa'yo lang yan. Ganito bro, paulit na lang pastor, yung tanong. Saan mababasa? Anong talata na nagsasabi na ang mga Israelita ay Kristiyano? 1 Corinto 10:4. Ano po? Saglit po. Unang Korinto 10:4. Sige po. Next Paliwanag. question. Okay. Papaliwanag, sige. Okay. 1 Corinto 10:4, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisinom sa batong yaon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Lahat ng mga Israelita ay Kristiyano. Next question. Verbatim. Verbatim o aral? Verbatim ba daw o aral? Di ko makuha yung huling ano. Ulit, Pastor Lloyd. Buo ng tanong. Yan ba ay word for word na mababasa sa talata sa 1 Corinthians 10 o 4, o yung sa dulo ay dinagdag mo lang? Naturo mo. Word for word ba daw o dinagdag mo lang? Word for word ang aking binasa, at sinasabi diyan na si Kristo ay sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, kung si Kristo ay naroon kasama nila, natural Kristiyano sila. Next. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:4, at lahat ay uminom ng iisang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Saan dyan nabanggit ang Israelita? Okay. Tuloy, umpisa natin sa 2 para makuha mo. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapapat sa dagat. 3. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. 4. At lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at Next ang batong question. yaon ay si Kristo. So dito po, ang batong iyon ay si Kristo, siya ang tinutukoy na espiritual, at ang mga Israelita po dyan ay ang batong physical, na kung saan po dyan may utos na sumunod sila sa Sabat. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Bakit naman niya hahanapin yung utos dyan sa 1 Corinto 10:4? Yan ay nagsasalaysay na si Kristo ay naroon. Objection, moderator. Okay, sorry. Okay, so proceed ako sa Revelation 14:6, binanggit mo. Saan doon ang Sabat? Yan ba'y tumutukoy symbolic o literal? Sagot, literal yan. Quoted yan sa kinote yan doon sa Exodus 20 verse 11. Inuutos yan. So ang focus dito ayon po diyan sa Revelation 14:6 ay ang pagsamba sa ating manunubo, sa ating manglalang sa atin, hindi po Sabat observant po ito. Paano nyo po yan tututulan? Okay. Sa Revelation 14:7, may mando dyan, mandatory yan, sumamba kayo sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Sa Exodus 20 verse 11, binabanggit doon na ang Sabat ay itinatag ng Diyos. Kaya't ipinapakilala ng 2 talata na ang pagsamba sa Diyos ay sa araw ng Sabat, hindi linggo. Next. Kung papansinin po natin yung verse 7, ay bahagi po ito ng eternal or everlasting gospel, hindi po eternal Sabbath law. Tanong Ito po, po yung sabi dito, saglit lang, hindi pa ako nagkatanong, premise pa lang. Nakita kong may isang anghel na lumipad, dala ang walang hanggang ibanghilyo. Kaya ang mensahe sa verse 7 ay, ito po ay call to repentance and worship, hindi po musa. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal. Bago yan, shoutout muna sa ating nasa live.
Sabi niya, natatawa ako sa iyo, balo-baluktot sagot ng mentor mo at walang prueba, pero hanga ka pa din sa kanya, kengkoy kayo pareho. Shoutout din kay Marilyn, hindi lahat ng Israelita ay Kristiyano. Ang mga Israelita ay tumutukoy sa mga tao na nagmula sa lahi ni Jacob na tinatawag ding Israel at sumusunod sa reliyon ng Judaismo. Shoutout din mga kapatid kay Joel Elsma Baltasar, ginagawa ng ating kapatid ang kakayanan po niya upang ipagtanggol ang Sabat. Sana suportahan na lang po ninyo dahil pastor po kayo ng ating church. At shoutout din mga kapatid kay Pastor Philemon Shera, kay Westlake Tires, sabi niya galing ng sagot ng mentor ko, di ubra cross exam ni Lloyd. At shoutout din mga kapatid dito kay Roberto June Reyes, Hebrew 4:10 verse 10. Basahin nyo na lang. At shoutout din kay Albert Hinkel, hindi ba covenantal na reform si Pastor Lloyd? Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso, mga tumatahol na SDA, matuwa kayo, pinagtatanggol nga ni Bro Ruben ang Sabat, i-support dapat kayo. Shoutout din mga kapatid dito kay Martinez yan, fake SDA yan, si Ruben ng Kilada. Shoutout din mga kapatid kay Crispon, dili jud ni matagam si Pastor ba. At shoutout din kay Romeo Ango, kung si Camacho ang humarap sa peke na pastor, bugbog sarado to. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo at dako tayo sa rebuttal ni Pastor Lloyd. Your time start now. Okay, so tama po yung mga nag-comment dyan na yung Israelita po ay hindi po yung Kristiyano. Tapos pangalawa, iharap nyo sa akin si Camacho, anumang topic, handa tayong tumugon. Pangatlo, inaaawa po ako dito kay Pastor Ruben, napakagalang pong sumagot at makipagdebate, parang ayaw ko naman po dito na ipitin siyang masyado. Kaya nga lang po, kung pag-aaralan po natin, nagkakabuhol-buhol po yung kanyang mga latag. Sa Genesis chapter 2, walang utos pero gusto niyang pasundin si Adan at si Eva. Tapos sa Genesis chapter 3 naman, mananampalataya daw at Kristiyano si Adan at si Eva. Tinanong ko saan nananampalataya si Adan at si Eva, ay binanggit niya po yung Genesis 3:15 or 16 ata pag hindi ako nagkakamali, yung patungkol po dyan sa prophetic o messianic prophecy, na first messianic prophecy, ay propesya po yan. Hindi pa po dyan nagaganap. Tapos sa Exodus 20, ito po ay tungkol sa mga Israelita, hindi po sa simbahan. Yung paksa namin ay papatunayan niya na inutos sa simbahan. At siyempre nabanggit niya rin po yung Marcos 2:26-27. Inutos nga ito sa tao, pero yung context po diyan, basahin niyo po yung Marcos 2. Yan po ay patungkol sa mga Hudyo, yung audience na kausap ni Kristo. Yung turo po diyan, yan po ay mahalaga sa tao, sa taong mga Israelita na ayon po sa nasa ilalim sa tipan, sa lumang tipan. Ibinasa niya rin yung Gawa 16, pero hindi niya po nilagpasan niya yung Gawa 15. Yung council po doon sa Jerusalem, na kung saan ay sa mga hintil na mananampalataya, hindi po doon napasama yung Sabat. Kung importante ang Sabat, bakit hindi inutos sa mga hintil na mananampalataya? Basahin nyo yung 15 bago ka pumunta ng 16. So mga kapatid, mga nilatag po niya ay hindi po ito totoo, kaya tayo po ay lalatag muli. At siyempre po, may isi-share screen po ako sa inyo. So, dito po, Christ is the true and final rest of every believer. Kung nakikita niyo po dyan, ang unang punto ko po, na kung saan yung kapahingahan o tunay na kapahingahan, hindi po yan tumutukoy sa araw. Iyang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang katotohanan mga kapatid, hindi Saturday yung rest. Ang rest po ay binigay kay Kristo. Siya po yung spiritual rest in Christ. Tapos binanggit niya pa yung Revelation chapter 14, 6 and 7, ipatungkol po yun sa eternal gospel. Sa gospel po yun ni Kristo. Wala po doong Sabat. Yung Sabat mo doon ay nagre-representa. Nagre-representa kanino? Kay Kristo.
Pag may nabasa po kayo na Ark of the Covenant, doon po sa Book of Revelation, nagre-represent po yan sa presensya ni Kristo. Kagaya po sa Old Testament, nagre-representa sa presensya ng Ama. Kita mo, ginawa niyong may araw pa na Sabado sa langit o sa eternal? Hindi po yun bound ng time. Tapos, ang challenge ko, kung ang Sabat ay tunay na kapahingahan, bakit sinabi ni Kristo, come to me? Hindi niya sinabi, go to Sabat, na naging SDE ka. Mali po yun. Kung Sabat po yung ating ituturo sa simbahan, ang tanong ko, Brother Ruben, yung member nyo ba na hindi nag-a-attend ng Sabat, hindi sumasamba ng Saturday, binabato nyo rin po ba hanggang mamatay? Dahil yun po yung utos sa Sabat. Yung pangalawang punto, believers entered God's rest by faith, not ritual. Hebrew chapter 4, 9 to 10, ang sabi ay, may natitirang kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Ang kapahingahan po dyan, pag natapos ka na sa pagtatrabaho. Dito po makikita po natin ang kapahingahan dito ay salvation rest, hindi weekly observant. Na tumigil na sa gawa, yan po ay pagtitiwala na sa tapos na trabaho ni Kristo. So challenge ko kay Mr. Ruben, Hebrew 4, ito ba ay utos to keep the 7 days Sabbath? O ito po ay invitation to believe at hindi na po pumasok sa kapahingahan ay yung hindi po sumampalataya? So mga kapatid, ito po ay na-fulfill na ni Kristo. At siyempre po, yan po yung Greek word na telos, tapos na, naganap, yung layunin. Kaya kung si Kristo ang katapusan, bakit mo pa gustong ibalik? Then po, dito po tayo mag-focus sa mga apostle at gathering po sa church. Yung first day, hindi po yung Sabado. Yung Sabat, totoo po yan sa Old Testament, yan po ay Sabado. Pero, yung Kristiyano, nagsisimba at nagtitipon sa araw ng linggo, resurrection po yan. Hindi po natin pinalitan. Inalam lang natin yung tamang katuruan na yan po, yung Sabat na yan, na Saturday, ay sa mga Israelita, yung linggo po, para po sa mga Kristiyano. Hindi Kristiyano si Ruben. Siya po ay Israelita siguro. Ipeke naman, hindi yan galing sa kay-Israel. Acts 27, nung unang araw ng Sanlinggo. Anong araw? Sabado, Sanglinggo kami nagtipon upang magtipa ng tinapay. The church mate on Sunday, at yan po ay resurrection. So hindi po tama na tawagin pong Lord's Day ang Sabat at ang Sabat ay Lord's Day. Magkaiba po yun. Simple lang naman ang turo. Ang Sabat ay para sa mga Israelita, ang Lord's Day ay para sa mga Kristiyano dahil dyan po binuhay si Kristo. This is not Sabbath transfer but new creation worship. If apostles still keep the Sabbath, bakit ang biblical at historical even in 1st century and 3rd century, yung record po doon na nag-worship sila first day, Sunday po yun. Why? The early church honor resurrection, not Sinai. Kaya mali po yung aral ng mga Seventh-day Adventists. Dahil Christian are not under the law of Moses but law of Christ. Sa law of Christ, ito po ay love, faith, and grace. Sa law of Moses, condemnation, shadow, yung ano po doon, yung Sabbath at bondage po yan. Kung ang SD ay under of the law of Moses, ngayon ito po yung total natin dyan at tamon sa kanila. Ibig sabihin, wala pa sila sa law of Christ. Hindi pa sila totoong mananampalataya dahil hindi po sila nagsisimba sa tamang araw na binuhay ang ating Panginoon. Hindi mo pwedeng paghaluin ang Sinai at Calvary. At kayo po ay kalaban po ni Pablo sa aklat ng Galatia, kayo po yung nanggugulo sa tunay na mga mananampalataya. Mga kapatid, ang simbahan ni Kristo ay hindi inutusan na mag-keep ng Sabat, wala po siyang talatang mababasa. Kundi, magpatuloy po tayo sa dalawang ordinansa, sa baptism at Lord's Supper bilang pag-alala po ng kanyang kamatayan at pagkabuhay at tayo po ay nagtitipon sa araw ng linggo, hindi po Sabado.
Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Ruben ng SDA, your time start now, bro. Okay, tanong. Ginamit mo ang sabi mo, ang talata yung kanina, 20 Acts 20 verse 7. Nangilin ba sila ng linggo? Yes or no? Wala akong nabanggit. Ano, Acts 20? Ano ba? Acts 15 sabi ko. Yung sinabi mo kanina na nagsabat sila sa unang araw ng Sanlinggo. Okay. Sa Acts. Opo. Yan po yung araw po ng pagtitipon ng iglesia, kahit nung nagkatagpo po si Kristo nung siya'y binuhay, linggo. Nung Pentecostal, linggo. Araw-araw. O nagtitipon sila every week, linggo. Linggo po lahat yan. From biblical and historical record. Linggo po yan. Tanong ko. Sunod na tanong, saan dyan sa talata na nagsamba sila, nagkaroon ng pagsamba sa araw ng linggo? Saan dyan? Diyan po mismo sa ginamit nating talata na kung saan yung pagtitipon po diyan, pagtitipon po yan ng pagsamba kahit in the book of Acts chapter 2. Sa 47 po diyan, papunta po sa ibaba, yung pagtitipon po nila diyan, actually hindi lang po linggo po yan. Araw-araw yung pagtitipon nila, pero yung kanilang pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos, linggo po yan, biblical at historically. Pwede pakibasa kung saan dyan na nagsamba sila sa araw ng linggo? Pakibasa po para malinaw. Ang sabi po sa talata sa Acts chapter 27, at noong araw ng Sanlinggo, kami nagtitipon upang magtipa ng tinapay. Ang pagtipa ng tinapay, ito po ay ang Lord's Supper, at ang Lord's Supper ay ordinansa ni Kristo na ginaganap sa araw po ng pagsisimba. Anong? Ang tinatanong ko, nasaan dyan yung nagsamba sila sa araw ng linggo? Pakisagot para malinaw. Sir Ruben, malinaw po ang talata, hindi nyo lang nauunawaan dahil po yung pagtitipa ng tinapay, yan po ay isang parte ng pagsamba sa Diyos. I-explain ko po sa inyo, sa worship po, nagsisimula po yan sa worship, sa pangangaral, part po yan ng worship. Tapos meron po yan banal na hapunan. Mababasa ba dyan na banal na hapunan yung pag-share nila ng tinapay dyan? Mababasa ba, yes or no? Banal na hapunan ba yan? Yes po, mababasa po dyan. Yung, actually, yung banal na hapunan ay sa Book of Corinthians. Yung dito, yung nababasa dito. Bro Ruben, objection natin? Ang tinatanong ko sa kanya yung Acts 20 verse 7, sabi niya, banal na hapunan daw yan. Ngayon ang tinatanong ko, saan dyan sa talata na yung kanilang paghahati-hati ng tinapay ay banal na hapunan? Okay, so nagtatanong ka again, bro, saan dyan sa talata? Brother Pastor, meron ka bang counter objection? Yes po, yung sinagot objection ko po, ang tinanong niya po sa talata lang po. Hindi niya po tinanong na sa Acts 20 lang. Kaya binigay ko sa kanya yung talata sa Corinthians din po, chapter 11, sa 27 po doon at down. Talata din po yun. Kaya wala po akong ano. So ang importante lang naman sa akin yung saan at open-ended question naman yan. Inipaliwanag ni Pastor Jan, tinatanggap pa din kahit tama yan or mali ha. Pastor Ruben, continue ka bro sa pagtatanong. Okay. Ngayon, aminin mo ba na nagsisinungaling ka sa pagsasabi mo na banal na hapunan yan, yung Acts 20 verse 7, aminin mo ba, yes or no? Hindi po, dahil ang sinungaling po dito ay kayo. Kasi nga po, dito po ay makikita natin yung pagtipa ng tinapay sa historical at biblical po na turo. Nangyayari po yan banal na hapunan dahil kung gagawin nyo po yung umaga, hindi na po yan banal na hapunan. Umagang banal na hapunan na po yan. Next po, tanong. Okay. Yung Acts 20 verse 7 na yan, banal na hapunan ba yan o hindi?
Categorical. Kasama po. Categorical, Mr. Moderator. Protection. Yes po, kasama po. Yes daw, bro. Okay. Saan nga dyan sa talata na yan, na banal na hapunan yan? Yung ginagawa nilang yan? Saan? Yung breaking of bread po, ay ito po ay tumutukoy sa banal na hapunan or communion. Malinaw naman po yung pagkasabi diyan sa Acts 20 na kung saan verse 7 na ang unang araw ng Sanlinggo ay nagtitipon kami upang pagpuputol-putol ng tinapay. Yung pagpuputol-putol ng tinapay, breaking of bread po yan po yung idiomatic expression na noong panahon na yun ay para po yan sa banal na hapunan. Iwanan na kita dyan dahil basag ka na dyan. Dito tayo sa Acts 15, yung sabi mo kanina. That's 1 minute. Sa Acts 15. Sangayon ka ba na sa Gawa 15 verse 21 ay iniutos na sundin ang mga kautosan ni Moises at binabasa ito tuwing araw ng Sabat? Sangayon ka ba? Yes or no? Sangayon. Oh, yes or no. Anong panahon nila sa Acts 15? Anong talata? Pero depende yan sa kabila kung ibibigay niya yung talata. Ano dong talata doon, Bro Ruben? Or doon ka pa din sa tanong mo, bro? Acts 15 verse 21 basahin ko para verse 21. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila, dahil mula pa noon ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo tuwing araw ng Sabat. Ngayon tanong, sangayon ka ba dito, yes or no? Hindi po, dahil nakapagkasunduan po nila dyan sa ibaba, ipagpatuloy mo lang, wag pong maging protesting lang, ay tumayo po sila dyan na wag na nating pahirapan yung mga hintil sa mga kautosan na hindi nga natin pwedeng masunod. Wala po dyang utos kahit Sabat. Pagbaliktarin nyo man po yung Acts 15. Basahin nyo, assignment Next question. Po. Next po. Saan yung sinasabi mong yan? Pakilatag yung sinasabi mong yan. Acts 15, pero mauubusan ka ng oras. Time. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa ating rebuttal ng negative. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Meron tayong 73 na nag-live comments. Joel Pablo, nakatipon-tipon lang pala, hindi naman pala nangilin, pastor. Shoutout din kay Aris Imbat. Anong klaseng tanong yan? Aaminin mo na sinungaling ka dahil wala kang nabasa word for word? For sure, wala namang aamin sa inyo na nagsisinungaling kayo. Shoutout din kay Willie Cruz. Ikaw, anong araw ang itinatahol mo din linggo sa pagano? Yan, Eme Alfonso. Shoutout din kay Ondo Flow Vlogs. Walay mabasa sa Biblia ang linggo simba. Shoutout din kay Ars de la Cruz. Wasak ang affirmative dyan na Calvinist. At shoutout din kay Joel Pascual Pablo. Bakit pastor, ang Diyos ba ng Israelita at ang Diyos ng Kristiyano magkaiba? Paano mo nasabi para lang sa Israelita ang Sabat at hindi sa Kristiyano? Kaya ka nga Kristiyano kung follower of Christ ka talaga si Jesus, Sabat keeper. Shoutout din kay Ray na may Exodus 16 may Sabat na ibinaba, ang 10 utos ibinaba sa Exodus 20. Shoutout din kay Pastor Aris, sabi niya durog kayo kay Pastor Lloyd, nakainom yan ng gatas ng kalabaw. Shoutout din mga kapatid kay Martinez yan. Clarification, hindi po pastor ng SDAC yan si Ruben Ankilada. At shoutout din kay Willie Cruz, hindi na kailangan na turuan pa sila ng magsabat, bakit iginagawa na nila? Shoutout din mga kapatid kay Joel Pascual Pablo, si pastor ayaw sa Sabat kaya ayaw sa 10 utos. At si Mitchell Lada, natatawa ko sa iyo, balo-baluktot sagot ng mentor mo at walang prueba pero hanga ka pa din. Yan, so ito yung kanina. At Brother Ruben, rebuttal, your time start now. Thank you. Kita nyo na mga kapatid, di nangangamuti. Sabi ko na sa inyo mangangamuti ito Kanina, nagbibigay siya ng assignment sa sa bakit daw nilalaktawan ko yung Gawa 15, bakit daw lumaktaw ako sa 16:13. Ganito yan.
kapag ang mga Kristiyano ay walang makitang bahay-sambahan, gumagawa yan ng paraan. Kaya sa Acts 15 verse 13, naghanap sila dahil nung naroon sila sa lugar ng mga Hintil, wala silang makitang church. Doon sila sa tabi ng ilog, nangili ng Sabat, tapos nag-Bible study, nahikayat yung pamilya ni Lydia. Sa 15, ito. Anong pinagtatalunan sa Acts 15, verse 10 hanggang 11? Ang pinagtatalunan dyan yung pagtutuli sa mga nahikayat na Hintil. Sabi ni Pablo, wag nang tuliin yan. Makukunat na yan, matatanda na eh. Wag nang tuliin. Basta sumampalataya sila, okay na yan. Kaya't ang pinagtatalunan dyan na wag nang ipasunod, yung pagtutuli. Pero yung ibang kautusan ni Moises, ipinatutupad. Basahin natin. Itong gamit ko ay ESD, ang salita ng Diyos. Pinakamalapit ito sa Greek na translation. Ganito, 15:6-21. Ito ang mga utos ni Moises na dapat sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautosan ni Moises ay binabasa ng mga Hudyo sa kanilang bahay-sambahan tuwing araw ng Sabat at itinuturo nila ito sa bawat bayan. Tandaan po natin ha, tuwing araw ng Sabat. Kaya sa Acts 15 verse 13 to Acts 13 verse 44 to 48, anong sabi? Tuwing araw ng Sabat, nagba-Bible study sila. At lahat ng mga Hintil, lahat ng mga nakatira doon sa lugar na yun, sa Antioch, ay nag-request, pwede po ba na sa sunod na Sabat ay magkatipon ulit tayo at turuan nyo kami ng salita ng Diyos? Nangaral sila, Pablo. Tapos natuwa, sabi doon sa 48, at natuwa ang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Natuwa, karon sila ng pag-asa, kaligtasan. Nagtitipon tuwing araw ng Sabat. Balikan natin yung ginamit niyang talata na ipinanlilin lang nitong mga bulaang pastor. Acts 20 verse 7. Anong sabi? At sila ay nagputol-putol ng tinapay, nag-sharing. Merienda po yan mga kapatid, hindi yan banal na hapunan. Alam niyo po kung ano nangyari. Umaga, Sabat, nangilin. Ngayon, inabot ng gabi. Ipinagpatuloy ni Pablo ang kanyang pagsasalita hanggang hating gabi. Kaya ngayong iba dyan, inantok na, nahulog. Kaya nagsalita si Pablo, pinakyaw niya yung oras dahil kinabukasan, magtatrabaho siya. Dadalhin niya, hahakutin niya yung mga ayuda na nakulikta at dadalhin sa Jerusalem dahil nagkaroon ng tagutom. Ibig sabihin, hindi nangingilin si Pablo pag-araw ng linggo o tuwing first day of the week. Magtatrabaho siya. Nangilin sila araw ng Sabado, ginabi, kahit ang bilang noon, first day of the week na. Kasi sunset to sunset yan. Ganun po yan. Dapat ganito ang itinuturo ng mga pastor sa kanilang mga membro. Itinatago nilang katotohanan eh. Ano pa? Si Kristo daw ay sinamba sa araw ng linggo. Tanong, naulit ba yun? Yung pagsamba doon sa sementeryo? Baka kung nagpupunta kayo sa sementeryo tuwing linggo. Bakit sa church nyo, araw ng linggo ang pagsamba? Meron bang ganun sa iglesia, sa mga Kristiyano? Para maunawaan natin mga kapatid, ang mga Kristiyano ganito. Efesyo 2:11 hanggang 13. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga Hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niya yung tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon
ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, ang kinikilalang church ni Pablo dito ay mga Israelita, bansang Israel. Ngayon, yung mga Hentil, inilapit, iniugnay dahil sa dugo ni Kristo. Ito, sa 19. Ang sabi, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal, mga Israelita, at sangbahayan ng Diyos. Nagkaroon ngayon ng pagsasama ang mga banal, mga Israelita, at ang mga Hentil, bayan ng Diyos na sila. Ito yung mga Kristiyano. Sa palagay mo ba yung mga Hudyo mangingili ng linggo? Hindi po pwede yan. Hanggang ngayon ang mga Hudyo ay mga Sabbath keeper. Ito, iniutos ba ni Kristo na pahalagahan ang araw ng Sabat sa panahon ng mga Kristiyano? Yes. Mateo 20 talatang 24. Kung kayo ay tatakas, huwag ninyong itaon sa araw ng Sabat. Kita niyo mga kapatid, yan ang kabilin-bilinan ni Kristo. Ibig sabihin, pinahahalagahan ni Kristo at iniutos niya na ingatan ang Sabat. Sino yung mga Kristiyano? Tunay na Kristiyano, mga Sabbath keeper. Sila yung nangingili ng Sabat. Itong mga nagsasabing Kristiyano sila pero Sunday keeper, mga bulaang mga fake na mga Kristiyano. Kanina sabi ng ating negative, yung oras daw ay hindi bound sa langit. Kabulaanan yan mga kapatid. Sa langit may oras, may araw at gabi. Mga kapatid, mamaya bakit anong sasagutin natin yan? Kaya ang iniiwasan talaga dito ng mga fake na mga samahan na nagkukunwaring Kristiyano, yung Sabat. Pag itinuro nila ito sa kanilang mga membro, lahat aalis yan, pupunta sa SDA Church, mawawalan sila ng membro, mawawalan ng ayuda. Anong lalabas diyan? Pakinabang ang habol nitong mga bulaang pastor. Hindi talaga yung kaligtasan ng kaluluwa ng kanilang mga membro. Kung concerned sila sa kanilang mga membro, ituturo nila yung tama. Ang mga Kristiyano sa Biblia, nangingili ng Sabat, sila linggo. Ang nagtatag ng church, Sabbath keeper, si Kristo. Bakit Sunday keeper kayo? Ibig sabihin, hindi kayo tatag ni Kristo. Mga bulaan kayo, mga fake na Kristiyano. Kanina hindi niya matibag-tibag yung yung pagsamba hanggang sa langit pala, bagong langit, bagong lupa. Lahat ng tao, Hentil ka man, o ano ka man, Hudyo, lahat paroroon sa harapan ng Panginoon. Sinong Panginoon? Si Kristo, sasamba sa araw ng Sabat. Hindi nyo pwedeng baguhin yan. Kung Sunday keeper ka dito sa lupa, magsisi ka na habang bukas pa ang kaligtasan. At ito mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo sa SDA Church, mag-aral po kayo. Huwag nyo nang tingnan yung mga banal na aso sa loob ng SDA Church, hindi mawawala yan. Kahit nung panahon pa nila Pablo, nagkalat na yun yung mga banal na aso. May pastor pa ngayon, sablay, hari ng sablay, nagko-comment siya. Kapag ka-aralin nyo kanyang aral, pastor yan ng SDA, pero hari ng sablay. Kaya ganito mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, tingnan po natin ang nangyari sa early church. Hindi mawawala dyan yung mga masasamang Kristiyano. Magkahalo yan, mga tauhan ni Satanas yan Nasa loob, mga panggulo. Sabi ni Pablo, yung basura ay napakalaking hadlang sa aming pangangaral. Sino yung mga basura? Mga banal na aso sa loob ng iglesia na tumatahol, tinipigilan ang paglaganap ng Ebanghelyo. Tuloy natin. Ang kaligtasan ko mga kapatid ay na kay Kristo. Si Kristo ay Sabbath keeper. Sundan natin. Anong sabi ni Pablo? Kung tayo ay Kristiyano, ibinihis natin si Kristo, lalakad tayo na katulad ni Kristo. Si Kristo ay nangingili ng Sabat. Dapat ganun din tayo. Huwag linggo. Bali yan. Hindi pwede yan. Huwag linggo. Ang prophecy, ito, naalala ko yung kanina. Si Ibatadan daw, hindi daw Kristiyano. Kristiyano yan mga kapatid.
Kristiyano, lahat ng namatay mula kay Eva at Adan hanggang ngayon, mga Kristiyano yan. Mamaya, pag itinanong, sasagutin natin yan. At higit sa lahat, walang... Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Lloyd, your time start now. Okay, sa unang tanong, sabi mo sa langit, mayroong araw. So ngayon ang tanong, ano yan, Gregorian o Jewish? 10 seconds. Sa langit po ay hindi dinidiktahan ng Gregorian o Jewish. Ang ginagamit po na panukat ay ang araw at buwan. Revelation. So paano mo nasabi na yan po ay Sabado? Dahil ang Sabadong ginagamit natin dito ay Gregorian kalendar. So hindi ba ibig sabihin na mali ka? Hindi ba ibig sabihin na ganun din yung gagamitin sa langit? Dahil sabi mo mayroon? Sagot. Ang ginamit na salita, Sabat. Ang Sabat ay salitang sa Grego, Sabaton. Sa Jewish, Sabat. Ngayon sa Kastila, Sabado. Sa Pilipino, Sabado. Ngayon, ang talagang palatandaan yan, ikapitong araw para hindi tayo maligaw. Hindi unang araw. So paano natin malalaman kung ikapitong araw na kung di tayo dadaan sa unang araw? Ayon dito sa langit, meron pong araw. Tama po ba? Yes, sa langit ay merong araw at gabi. Literal for literal. Okay, so dito sa Revelation 22:5, ang sabi, hindi na nila kailangan ang liwanag ng araw sapagkat ang Diyos na ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng liwanag. So wala na palang araw at gabi sa langit. Paano mo nasabi na mayroon? Sagot. Wala pa. Sagot. Sa loob ng New Jerusalem yan. Pero sa labas ng city may araw. So, ibig sabihin, sa loob ng Jerusalem, wala na doong araw? Sagot. Syudad yan. Ang Diyos nasa loob ng New Jerusalem, siya magliliwanag. Pero yung New Jerusalem, nandoon siya nakahimpil sa bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, nariyan pa rin ang araw, hindi mawawala. Sa Acts 15, ayon po dito, saan dito ang Sabat na inutos? Anong talata? Okay. Sabi diyan sa Acts 15 verse 21, binabasa ang kautusan ni Moises tuwing araw ng Sabat. O iniutos na sundin ang utos ni Moises, ang batas ni Moises. Ngayon, ang Sabat ba wala sa batas ni Moises? Saan dyan ang utos? Saan ang utos na sinabi, inutos ang Sabat sa Acts 15? Sa 21, iniutos na sundin ang kautosan ni Moises na kung saan naroon ang Sabat. Tutulan mo yan. So ang sabi sa Acts 15:21, sapagkat si Moses mula nung unang panahon ay may tagapangaral sa bawat bayan na binasa sa mga sinagoga tuwing araw ng Sabat. Walang utos, binasa lang, pinaalala. Ngayon yung tanong, alin po dyan yung utos? Sagot, ang utos, ipatupad ang batas ni Moises. Na sa loob ng batas ni Moises ang Sabat. At yung batas na yan, binabasa tuwing araw ng Sabat. Ibig sabihin, nangingilin sila tuwing araw ng Sabat. Binabasa tuwing Sabat yan eh. Hindi linggo. Next. So bakit tumutol si Pedro sa 20 o sa 11 pa lang? Ang sabi ni Pedro, ngunit naniniwala tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, tayo'y naligtas gaya nila. Bakit tinutulan niya na hindi na dapat sundin ang kautusan ni Moses? Sagot. Ang tinututulan ni Moises dyan, yung batas sa pagtutuli. Ngayon, kung hindi mo naintindihan yan, ay basahin mo ulit. Batas pagtutuli yan, hindi yan Sabat.
So yung batas na pagtutuli ba, hindi ba kasama sa loob Moses? Sagot, yan ay ordinansa sa bayang Israel. Pero sabi ni Pablo, wag nang gawin yan. Sumasampalataya na sila, tinuli na sila sa puso. Yan ang pinagtatalunan nila, yung pagpapatuli, pero saan pagpapatuli. Sa Acts 15, yung nabanggit po dito, ayun po ay tumutukoy sa nomos. Alam mo ba yung nomos? Yes, alam ko. Ano ito? 613 na mga batas. Ibig Next. sabihin, lahat ng batas ni Moses. Ano? Lahat ng Lahat batas. ng batas ni Moses. Kasama dito ang moral, sacrificial, dietary, sebelo. Tama, mali. Tama, kasama dyan ang moral law, dietary laws, pagbibinyag, kasama dyan. So Next. yung moral law na nasa ika-4 na utos, kasama ba sa moral law? Hindi. Yes, kasama yan. Kaya nga, ginagawa na nila eh. Tuwing araw ng Sabat, nagkakaroon sila ng pangingilin. Si Pablo, Gawa 18, verse 1 and 2, nangingilin siya tuwing araw ng Sabat. Pag linggo, nagtatrabaho siya. Hindi nyo katulad na nangingilin pag linggo. Next po. Tapos na, umamin na siya. So dito, makikita po natin, sila po ay tumutol na wag nang sundin yung kautosan ni Moses, yan po ay nomos. Ito po yung pinagkasunduan nila na kung saan na dapat hindi sundin ng mga hintil. Hindi po kasama dito yung Sabat. Una, yung pagsamba po dyan sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung sa dugo. Pangatlo, sa kalaswaan, sexual immorality. Tatlo lang po. Pag-iwas sa maruruming pagkain at idolatry, kalaswaan, sex morality, pag-iwas sa dugo, at pagbigti na binigting hayop. Saan po dyan yung Sabat? Bakit ang Sabat hindi naisama? Binabasa na nga tuwing araw ng Sabat. Kasama sa talata. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Roberto John Reyes, Acts 20:22, Ondo Vlog, Sabado ang Simba sa Langit, Isaiah 66:22-23, Ars de la Cruz, patawadin po tayo ng Diyos, hindi ordinansa ang Acts 22:7. Nakakahiya itong Calvinist na to, di ata nag-aral ng theology. Shoutout din kay Roberto John Reyes, kahit sa panahon ni Moises, mga Gawa 15:21. At shoutout din kay Joel Pablo, ayaw kasi nila ng Sabat na tanda ng Diyos kanyang bayan, Ezekiel 20:12 verse 20. Shoutout din kay Joel Baltazar, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi lang para sa Hudyo, ayon sa Marcos 2:27. Michi Lada, sino kaya ang pwedeng makausap pa tungkol sa church sa ilang? Yan ba talaga ay iisa sa iglesia, itinatag ni Jesucristo? Shoutout din kay Marilyn, saan mababasa ang merienda lang ang paghati-hati ng tinapay? At shoutout din kay Real Christianamay, Books of Acts 80+ na banggit ang Sabat. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist sa pagtutol na ang Sabat ay hindi inutos sa simbahan. 5 minutes, Brother Ruben, your time start now. Thank you po, thank you. Ang ating affirmative, walang naitayo. Basag lahat ng kanyang argumento. At sa tanungan, walang nailusot na tanong. Mamaya, dahil huli siya magsasalita, tingnan natin, magsasalita na lang yan ng mga pabor sa kanya, na mga adhom, mga pag-aangkin. Basag siya. Walang utos sa Kristiyano. Mateo 24:20, ang sabi, kung kayo'y tatakas, mag-iingat kayo at huwag ninyong itaon sa araw ng Sabat. Kaya nga, nung kinubkob yung Jerusalem, nagsitakas sila, nag-ingat sila na huwag mataon sa araw ng Sabat. Pagdating sa mga gawa, nagtuloy-tuloy, Gawa 13, 44-48, tuwing araw ng Sabat, nangingilin. Sa Gawa 16:13,
naghanap sila ng diskarte, makapangilin lang ng Sabat. Gawa 17 at saka 18 si Pablo dahil nagtatrabaho siya doon sa paggawa ng tent. Kaya nga yung tarpaulin, ikinapit yan kay Pablo eh. Yung si Pablo na taga Tarsus, tapos yung pulin. Kaya doon ikinapit yung tarpaulin dahil si Pablo, nagtrabaho siya bilang manggagawa sa mga tent, mga tulda. Nagtatrabaho siya, pag Sabat, nangingilin. Ganun po ang tunay na Kristiyano. Itong mga bulaang pastor na ito, nangingilin ba sila? Inaangkin nila yung pangalan ni Kristo, kinakapit sa kanila, Kristiyano daw sila. Pero sandikeeper, saan kayo nakita ng Kristiyanong sandikeeper? Di fake. Wala daw oras sa langit. Revelation 4:8. Nagsasamba ang mga anghel, nagpupuri araw at gabi. Sabat yan. Ibig sabihin maghapon ang worship. Yung sa ano naman, yung wala daw araw sa New Jerusalem, kabulanan yan, maraming pastor ang ano dyan eh. Maraming pastor ang sumasablay dyan. Kaya sinabi sa New Jerusalem, hindi na kailangan ng araw dahil naroon yung Panginoong Diyos nagliliwanag. Pero sa labas ng New Jerusalem, naroon na araw, hindi nga lumulubog eh. Babasahin natin. Isaiah 60 verse 20. Ang iyong araw ay hindi na lulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog. Yung araw at saka buwan, naroon present pa rin. Yun ang pagbabasihan ng oras. Anong sabi sa Genesis 1? Patuloy. Anong sabi? Yung araw at saka buwan, doon kukunin, doon ibabase yung oras, buwan, taon. Kaya hindi mawawala. Bagong kaalaman yan. Shoutout sa ating sa Grandmaster, bagong kaalaman. Isaiah 60 verse 20, ang araw at buwan naroon, hindi nalulubog. Kaya wala ng gabi. Kita nyo. Si Ibat Adan, Kristiyano ba? Kristiyano. 1 Thessalonica 4:16, lahat ng nangamatay kay Kristo ay bubuhayin. Sino yung nangamatay kay Kristo? Sila Ibat Adan, kasama doon. Nangamatay kay Kristo. Pag sinabing kay Kristo, mga Kristiyano yan. Sino unang Kristiyano? Si Enoch, Kristiyano yan. Nag-preach siya, darating ang Panginoon, si Kristo. Doon sa sa Jude. Kristiyano si Enoch. Pero itong mga Calvinist na ito, hindi ito mga Kristiyano. Mga kampo nito ng dragon, lumalaban sa 10 utos, ayaw sa Sabat. Ito yung mga bulang propeta na binabanggit ni Kristo na sinasabi sa Matthew 7:21 hanggang 23, hindi ko kayo kilala. Tumatawag kayo sa pangalan ko pero ayaw nyo sa kautusan. Magsilayo kayo sa akin, mga gumagawa ng katampawasan. Kaya maliwanag mga kapatid, ang ating affirmative taub, yung kanyang doktrina, sablay. Meron ng hari ng sablay. Nadagdagan pa ng isa pang pastor na hari ng sablay. Hindi obra yan, hindi tatayo yan. Di isang tanong walang nailusot eh. Mamaya mag-aadhom yan, batayan yung mga kapatid. Mag-aangkin yan na nakabangon siya, nakatayo siya. Hindi na tatayo yan. Pag talo, aminin mo na lang, talo ka na. Okay, salamat po sa lahat. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan, ang Sabat ay hindi inutos sa simbahan. Pastor Lloyd ng Reform, Calvinist, your time start now, Pastor. Okay, so mga kapatid, naaawa po ako kay Ruben. Dahil, pamute muna. Ay, rumispeto ako sa iyo. Ganyan makabastos ang mga SDA. Hindi natatawalan ako. Okay. So una po, yung Sabat is not commanded. Doon po kay Adam pa lang. Wala siyang talatang nabasa. Nabasag niya ba yung ating tinayo? Hindi. Dahil wala naman siyang utos na nasasabi dito na
kung si Adan at Eva ba ay inutusan na magpahinga ng 7 araw? Wala po. Pangalawa, yung tinayo natin, ang Sabat ay kombinante po sa Israel. Israelita ka ba, Ruben? Para po yan sa mga Israel. Bakit si Kristo nagpahinga ng 7 araw, nag-keep ng Sabat? Dahil Hudyo siya. Ikaw isang hintil. Sinungaling. Pangatlo, ang Sabat ay hindi ibinigay sa mga hintil, lalo na sa hintil ng mga mananampalataya. Mga recycle po yung ginamit niyang talata. Sa Acts 15, nabanggit po doon na yung inutos lang po doon ay yun pong sexual immorality, yun po yung idolatry, yun po yung pagpatay sa yung dugo. For fellowship po yun, wala po doong Sabat na nabanggit. Kaya nga nalito po siya doon. Tapos pang-apat, yung Sabat po, yung sabtan, si Christ. Bakit mo pipilitin ang simbahan na magsamba sa araw ng Sabado? Linggo nga nabuhay si Kristo, pag-alala sa kanyang pagkabuhay, tapos sasabihin mo na may araw sa Revelation 5 at 4 na ang sabi po doon na araw at umaga, wala po yang tigil na pagsamba. Hindi po yan tumutukoy sa Gregorian kalendar mo. Yung araw po doon at gabi para maunawaan ng tao in human's view na walang humpay ang pagsamba sa langit. Revelation 22, saan mo doon isisik yung araw mo? Wala ngang araw, hindi nga lumulubog. Paano mo yun mabibilang? Napakasinungaling mo, Ruben. Magbago ka, magsisi ka. O dito, hindi niya po ito natutulan. Tapos dito po, sa Acts 27, yung Lord's Supper po doon, yung communion, pagsimba po yun. Kayo ba ay gumagawa ng Lord's Supper ninyo sa araw ng Sabado? Merienda lang daw. Saan nabasa ng merienda? Lord's Supper po yun, communion po yun. Tapos, bawat linggo, nag-o-offering sila. May giving pa. Gusto lang ng mga SDA na magpasakop sa kautusan dahil gusto nila tithes. Grace giving tayo. Gusto nyo lang ikapo. Yung ikapo para sa mga pari at Hudyo. Pari ka ba? Hudyo ka ba? Hindi. Gusto nyo lang ng 10 ikapo ng tithes. Kasi nga, pag mawala po yung 10 utos, hindi na kayo pwedeng manghingi ng ikapo. At pag walang 10 utos, hindi nyo na mapipilit na Sabado talaga yung araw na pagsamba. Yung Sabado naman ay araw po yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan din. Yung pagsamba po ng linggo, dahil, para ma-educate ko po si Ruben, dahil po dyan po nabuhay yung ating Panginoon, pag-alala sa kanyang pagkabuhay muli. Iyan po ay mahalaga po sa amin. Na sa lahat po ng mga leader, si Kristo lang, hindi tumigil o hindi siya nagpabilin sa lulubngan. Ginbanhaw siya. Ano pa ba yung mga nabanggit niya? Ano pa yung mga nilatag? Wala kang naitibag. Kahit nga dito, mga kapatid. O dito po, sa presentasyon ko, pero kukulangin na po tayo ng oras. So, i-close ko na lang po ito. Mga kapatid, yung Sabat po ay hindi po inutos sa simbahan. Yan po ay inutos sa mga Israelita. At yung araw po ng pagsisimba ng mga Kristiyano, biblical at historical, Sunday po yun, first day of the week. At yung banal na hapunan po doon, hindi po yun merienda. Mag-aral ka kung banal na hapunan ay merienda po yun. Tapos mga kapatid, dapat po nating unawain na si Kristo ang Sabat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Reform, Calvinist versus Seventh-day Adventist Church. At dito tayo sa pasasalamat, Pastor. Tapos na inyong mga debate. At mauna dito si Pastor Lloyd. Pasalamat lang.
thank you po sa lahat ng sumubaybay sa ating paksa ngayong gabi, at purihin po ang ating Panginoon na kung saan ay kahit sino mang Seventh Adventist, magpasabi lang po kayo. Nandito lang po si Pastor Lloyd, ahamon para mahayag ang katotohanan. Maraming salamat, Bro Rasha. Pagpalain ka ng ating Panginoon na nagagamit yung iyong programa sa nais pong tumulong, magsuporta, mag-like at mag-share. So, suportahan niyo po yung programang ito. Laking tulong po ito para mapahayag po yung katotohanan. Sa kay Brother Ruben, so nawa ay matapos na po yung sigulot at hindi pagkakaunawaan ninyo sa iglesia, dahil hindi rin po yan maganda. So, maraming salamat na kung saan ay kahit papaano tinindigan niyo po yung paniniwala at pananampalataya. Magpatuloy po tayong tuklasin ang aral po ni Kristo. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat din, Bro Ruben. Salamat, Bro Rasha, at salamat, Pastor Lloyd. Debate lang ito. Pampainit ng dugo at pananampalataya. Shout out sa aking mentor. Thank you, mentor, sa patuloy na pagtuturo. At sa aking grandmaster, at talagang magaling na itong grandmaster ko. Talagang lahat inaaral. Shout out, Bro Joel Baltasar. Salamat. At sa mga kapatid natin dyan, Bro Roberto, salamat. Yung mga hindi ko mabanggit, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta. Maraming salamat. At sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, salamat din kay Sister Amy, sa ibang kapatid pa natin dyan, sa ibang na mga nanonood. Mabuhay kayo. Mabuhay. At higit sa lahat, mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang pag-aaral natin ay tuloy-tuloy ang pagtuklas natin sa mga katotohanan. At shout out din sa ating mga kapatid dyan sa ABM na rin yung hindi ko inalis yan. So, shout out sa inyo, mga best friend. So, sa iba pa na hindi ko na yung mga pangalan, basta ang lahat ng ito ay para sa atin at sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang pagpapala ay sumating lahat. Salamat po. Salamat. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Lloyd na na-announce nga niya. He is always game for debate. Basta maganda lang yung discussion. At dito din kay Brother Ruben na talagang noon pa to, ilang years na din kami magkakasama dito sa pag-usap patungkol sa reliyon. So pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama dito yung kondisyon ng mga debatista at syempre yung inyong obligasyon sa platform, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV. Nasa YouTube yan. Itong debate na ito ay pupunta doon. At pakifollow na din ang dalawang ito dahil meron silang mga posting si Pastor Lloyd na nagla-live. At meron ding personal post si Brother Ruben sa SDA. So punta kayo doon. Pwede kayo magsuri sa pananampalatayang Calvinist or SDA, mga kapatid. And also, please follow me sa aking Facebook, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live sa personal profile ko, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Fernando Beza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits
soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.